Lahat tayo ay lumaki sa kwento ng kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Pero, paano kung ang kasaysayan ay iba ang takbo? Paano kung, sa halip na barilin sa Bagong Bayan noong 1896, siya ay naligtas? Si Rizal bilang Prime Minister ng unang republika. Kung nabuhay si Rizal, maaaring hindi siya sumama agad sa armadong rebolusyon, pero posibleng naging tagapayo siya ni Emilio Aguinaldo o ng mga lider ng Katipunan. Dahil sa kanyang talino at koneksyon sa mga liberal na intelektual ng Europa, pwede siyang maging Prime Minister o Foreign Minister ng isang bagong tatag na bansa. Ang kanyang diplomatikong paraan ay maaaring nakatulong sa Pilipinas upang makuha agad ang pagkilala ng ibang bansa. Rizal ay hindi sang-ayon sa dahas. Kung naging impluwensyal siyang leader ng rebolusyon, maaaring naging mahinahon ang laban, mas organisado, at may mas malawak na suporta ng mga ilustrado, elite, at edukado. Posibleng naiwasan ang labanan sa Cavite at Imos, at baka ang mga Amerikano ay hindi ganoon kabilas pumasok. Kung nabuhay si Rizal, baka ginaya niya ang Meiji Restoration ng Japan, na pinagsama ang modernisasyon, edukasyon, at kultura. Maaaring mas maagang nakapagpatayo ng unibersidad, ospital, at sistema ng gobyerno. Imagine, isang modernong Pilipinas na hindi na-colonize ng Amerika, maaring katulad tayo ng Japan o South Korea ngayon. Si Rizal ay may mataas na respeto sa mga kababaihan. Dahil sa kanyang mga akda tulad ng Letter to the Women of Malolos, posibleng pinaglaban niya ang karapatan ng kababaihan. Kung siya ay naging bahagi ng pamahalaan, baka maagang naipatupad ang pagboto ng kababaihan o pagkakaroon ng kababaihan sa politika. Imbes na katipunan kung si Rizal ay hindi pinaslang at siya ang naging mukha ng rebolusyon, baka ang kilusan ay hindi nakatipunan kundi isang filosofiya na tinatawag na Rizalismo, isang kilusang nakatuon sa edukasyon, disiplina, at intelektual na kalayaan. Baka ngayon, lahat ng eskwelahan ay may subject na paninindigan ni Rizal, katulad ng Confucian values sa China. Kung si Rizal ay naging bahagi ng pagbuo ng bagong gobyerno, baka mas malinaw at mas malalim ang pagkakakilanlan nating mga Pilipino. Maaaring ang baybayin ay ginamit sa halip na Latin alphabet. Mas napangalagaan ang mga katutubong wika. Ang kultura ay mas pinayaman sa halip na westernized. Rizal's life was a model of discipline, sacrifice, and intellect. Kung naging buhay siyang tagapagturo at leader, baka mas na-inspire ang mga Pilipino noon pa lang na magpakatino, mag-aral ng mabuti, at huwag maging sakam sa kapangyarihan. Hindi martir, kundi ama ng republika. Sa halip na tawaging martir, baka si Rizal ay naging ama ng Republika ng Pilipinas, parang George Washington ng Amerika. Maaaring nakasama siya sa pagbubuo ng konstitusyon ng Malolos o nakipagpulong pa sa mga banyagang lider para sa pagkilala ng Pilipinas bilang isang malayang bansa. Dahil marunong si Rizal ng maraming wika at may koneksyon sa Asia at Europe, posibleng siya ang naging tagapag-ugnay ng mga bansang gaya ng Indonesia, Malaysia, at Thailand. Maaaring mas maagang nabuo ang Pan-Asian Alliance laban sa kolonyalismo. Baka hindi rin siya ituring na bayani kung siya ay nabuhay. Kasi sa kasaysayan ng mundo, kadalasang ang mga bayani ay iyong mga nag-alay ng buhay, hindi ng mahabang serbisyo. Kaya ang tanong, kailangan ba talagang mamatay si Rizal para siya'y maging bayani? Ang tanong na paano kung hindi binaril si Rizal, ay hindi lang tanong ng kasaysayan, ito rin ay tanong ng kinabukasan. Dahil sa bawat desisyong ginagawa natin ngayon, tayo rin ay bumubuo ng alternatibong kasaysayan para sa susunod na henerasyon.